basahin muna natin to. Sabi na dito, a group of STEM students ay nagbebenta ng taco chips sa BMU. And gusto daw nilang gumawa ng experiment. So, meron daw silang 4 different prices in 4 days. Tinesting daw nila to kung tignan nila kung ano yung pinaka-best na price sa taco chips. So, first day, 30 pesos daw per taco chips. And 43 customers daw ang bumili. And so, kung 43 times 30 pesos, 1290 pesos lahat yung naipon nila dito. Sa second day, 40 pesos naman yung price niya, tinaas nila. And then 36 na, bumaba yung customers nila. Pero pag i-multiply mo, 36 times 40, maging 1,440 pesos yung maiipon nila na income. And then, third day, 50 pesos. And customer, bumaba naman, 29. 1450 yung gross sales. And then, likewise, sa day 4, 60 pesos. Bumaba yung customer. And so, yung naipon nila, 1,140. Siyempre, bumababa yung number of customers pag nagiging mahal ang price. So, ngayon, guys, i-convert natin ito sa equation. Kasi kailangan po natin yung equation nito para makuha natin ang maximum Y value. So, dito sa spreadsheet na ginawa ko, meron na siyang automatic. Ito, ginawa ko na siya ng automatic. Merong Y-axis, pinili ko yung Y-axis na ito yung gross sales, total sales pala. Tapos yung X-axis, ito yung ating price. Paano ba natin pinipili yan? Dito guys, kung titignan mo dito, wag mo nang pakialaman yung day 1 to 4 kasi walang magagawa to. Si price, ito po yung pinaka-importante. Hindi po dapat mawawala to sa graph natin. Kasi ito po yung mini-measure natin. Kaya kulayan ko na lang siya ng white. Tapos si number of customers at gross sales, sila na po yung pagpipilian natin kung ano ba talaga yung gagawin nating isasama natin doon. So, para sa akin, ginawa kong X-axis ko yung price. At dito, pipili na lang ako dito ng dalawa ng Y-axis. Pero ano ba talaga? Yung number of customers, nakita natin ng pababa ng pababa. Dito naman sa gross sales, tumaas siya, tapos bumaba siya. Kasi pag number of customers ang pinili natin, wala siyang meaning. Kasi magiging parang ganito siya. Hindi po natin makikita, hindi po natin ma-apply yung basic calculus dyan. Kasi alam naman natin yung maximum. Yung pinaka-maximum dyan, yung 43 na customer. Dito sa gross sale, nakita natin na tumaas siya, tapos bumaba ulit sa day 4. Ibig sabihin, magagamit natin dito yung basic yung calculus. And kung igagraph mo yan, makikita mo na magiging ganito na siya. So guys, masusulit po natin yung calculus pag makita natin na curve ang ating graph, yung function. May bundok siya. Kung wala siyang bundok, halatado yung maximum tulad nito. Yung maximum nito is yung day 1. Kasi po, pababa siya agad. Hindi po siya tumaas tapos bumaba. Except dito sa gross sales, tumaas siya tapos bumaba ulit siya. Parang ganito. And so magagamit po natin yung concept na kung ang slope natin, yung tangent line sa slope, yung tangent line ay horizontal, ibig sabihin po, ang slope doon ay 0. Dito po sa taas, wala pong 0 slope dito kasi po diagonal lagi yung tangent line dyan, diagonal line. Dito, nag-horizontal siya sa tuktok ng bundok. So, ibig sabihin, 0 yung slope. So, yung goal natin dito, hanapan natin siya ng X value kung saan ay magiging 0 ang slope. Kasi po, kung magiging 0 ang slope, magiging maximum ang Y or magiging minimum. Pero since wala tayong minimum dito na curve, maximum lang meron, Y maximum yung makukuha niya dito. So, dito, ang pipiliin ko pala na Y-axis ko, gross sales na lang. Kasi po, magiging bundok yan pag i-drawing mo. So, white, yan. So, Y-axis. X-axis. Okay? And so, ito, X-axis and Y-axis, coordinates na yan. Pwede muna po siyang tuldok-tuldokan sa graph. And nakagawa na ako ng graph, ito na yun. And siyempre, automatic na kasi itong spreadsheet, nakagawa na siya ng equation. Pero tayo, since hindi naman tayo
magdadala ng laptop sa exam, gagawa po na tayo ng manual na paggawa ng equation. So, dito, kung i-ano ko dito, so first step guys, hanapan mo muna ng tamang y-axis and x-axis. Oops. So yung hinahanap dito, sabi na sa problem, determine the best price to generate the maximum income for the students. So convert the data below into an equation. So step 1, sabi na dito. Step 1, convert the data into an equation. Okay, so guys, meron po tayong maraming klaseng equation. First equation is yung first equation, y equals mx plus b. Linear po ito, straight line. Yung second type is y is equals to ax squared plus bx plus c. Quadratic naman to kasi second degree. Dito, ang degree niya equals to 1. Ibig sabihin po ng degree, highest exponent po, ang degree po ay highest exponent ng variable x mo. So, dito naman sa second equation ko, 2. Kasi po, x squared, highest degree niya, ay highest exponent niya is 2. So, meron na naman tayong another polynomial equation na mas mataas pa. Yung cube. Yan. Tapos, ang degree niyan, 3. Meron din tayo yung 4. Nakuha. Plus, ito, dx, tapos plus e. Okay, so sobra na yan, guys. Actually, wala pong hangganan ang klase ng equation, guys. Ang degree naman nito ay 4. And so, pipili na tayo dyan kung ano ang magiging equation natin. So, parang format lang ito, guys. Format kung anong gusto natin. Pero, hindi lahat dito ay applicable. Pag linear ang pipiliin natin, titingnan mo dito, guys. Kung linear ang pinili mo, kahit automatic ko muna sa ngayon, makikita nyo kung bakit bawal ang linear. Kasi kung linear, ililinear ko yan, yung ano po, yung kung itatrack mo na yung dots niya, straight line. Hindi na po accurate yan. Hindi mo na po makahanap kung ano yung the best price. Pag polynomial, tapos degree na 2, let's say quadratic, hindi din siya masyado accurate. Pero pag 3, mas accurate yun. So guys, yung linear, hindi na po pwede ito. Wrong to. Tapos, sa baba, pwede. Tapos, sa baba, pwede rin. Kaso, dito sa 4, guys, ito po yung take note, guys, kung ano po ang number ng coordinates sa graph, dito is 4 yung coordinates niya kasi 1, 2, 3, 4, 4 na tuldok. Ibig sabihin, dapat 4 unknowns din sa equation. Dito po sa ating cube, dito sa degree 3 natin, ang unknowns natin dito ay A, B, C, D. 4 din. Huwag mong pakialaman yung x and y kasi variables lang mga yan. Kasi po, given na mga yan. Ito, x-axis, y-axis, substitute lang natin sa kanila. Ang maiwan, A, B, C, D. 4 lang yan. Pero pag sa degree na 4, A, B, C, D, E, 5 na po yan. And pag 5 yung unknowns, hindi na po match yan sa 4 na coordinates, hindi po pwede yan. Kasi pag 4 unknowns, dapat 4 equations. So ito, mali to. Tanggalin ko yan. Ang pwede lang natin gamitin is yung tatlo. Ito lang kasi, yung linear, wala din yan. Kasi linear yan. Hindi po natin makukuha yung maximum dyan na y. Hindi natin makuha yung accurate. Pwede lang natin piliin sa dalawang to. So guys, makikita nyo kung bakit ko ginagawa to mamaya. Kung hindi nyo ma-imagine. So, ang gagawin mo, para makuha mo yung ABCD,
since meron tayong apat na coordinates, kasi 4 days to, dapat apat din na equation gagamitin mo. So, piliin ko muna yung degree 3 na equation. So, ang gagawin ko, i-substitute ko yung day 1 dito muna. Tapos, yung x ko ay maging 30 kasi yun po yung partner ni 1290. Yan. And then, day 2 naman, 40. And yung y niya, 14. Ganito po yung ginagawa guys pag gusto mong mag-convert ng data into graph, into equation. Tapos ito, 1450. And then last guys is 60 pesos. Then ito. So actually guys, ang gagamitin mo na dito calculator. Pwede po talaga ma-manually solve to kung masipag ka. And meron po tayong techniques dyan. Yung tinatawag na Gaussian elimination. Kung mag-engineering po kayo, magagamit yan. Pero dito kasi, mag-calculator na lang muna tayo. Kung high-tech masyado yung calculator niyo, masasagot niyo po agad yan. Pero tignan mo calculator, hindi pala. Emulator. Kung titignan nyo na dito, so kung meron po kayong calculator na tulad dito sa screen, you're good to go. Pero kung, okay, so, punta ka sa mode para makuha mo yung ABCD. Tapos, punta ka na sa equation. Dapat 5 yung i-press mo na number kasi yun ang equation, ay 5. And tignan mo dito yung dapat 4 unknowns. Kung titignan mo dito, sa number 1, alang unknowns 1, 2, 3. Number 2, 1, 2, 3, 4. Number 3 and 4, iba na po yan. Hindi na po natin sakop yan. Kasi po, polynomial sila, polynomial din sa atin, kaso given na kasi yung x and y. Ang hinahanap po ABCD, kaya po dapat yung nasa 1 and 2 lang pinagpipilian natin. Pero since low-tech tong Casio na to, hindi po natin magagamit pala tong Casio pagkuha ng 4 unknowns. Hanggang 3 unknowns lang to. Kasi yung number 2 lang, ito yung 3 unknowns. Ito, A, B, C, D, ay 4 unknowns pala yan. Pero dito, wait lang guys 4 unknowns dito sa equation natin. Pero dito, 1, 2, 3, 4. 4 unknowns ba yan? Hindi, dito pala guys is 5 terms, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Pero dito, 1, 2, 3, 4 lang. Kaya hindi po natin pwedeng gamitin yan. So, ang gagamitin natin, i-cancel natin tong 4. Mag-quadratic equation na tayo. So, guys, ang gagawin ko, i-sacrifice ko na lang yung day 4 kasi po hindi pa talaga pwedeng gamitin yon, no? So, kung hindi po pwedeng gamitin yung 4 unknowns, nag-lag na to. Alisin natin yung day 4 na lang. Di ba, wala din naman pakinabangin masyado. So, mag day 1 to day 3 na lang tayo. So, quadratic equation na, ilagay mo na lang ulit yung mga x and y values sa quadratic. So, same yung ginawa natin kanina, substitute mo na lang lahat dito yung x and y. Okay. So, ito na po yung nabuo ko na quadratic equation. So, sila na po yung gagamitin natin para makuha natin yung ABCD. Gamitin na natin yung calculator kasi po hindi natin makukuha yan manually, okay? So, ang pipiliin mo dito sa calculator, ulitin ko mode
5 equation, tapos 2. Ito, 2 kasi 1, 2, 3, 4. 4 terms. Dito naman 1, 2, 3, 4. Pero yung equals, dapat sundin natin yung format nito. Equals dapat is nasa huli. So yung 1290, 1440, 1450, nasa huli sila. Baliktad lang pagkalagay ko, pero sundin natin yan sa pagkalagay sa calculator. So 2. So sa A na to, A na column, kasi A, B, C yan, tapos D din. Yung A na to, sila po yung nasa bandang A. So ano yung coefficient ni A dyan? Coefficient niya is 40 squared, kasi siya po yung nandun. Tapos coefficient naman ni B ay 40 lang. Ay wait lang, bakit nasa 40 na ako? 30 muna pala. 30 la? Bakit parang ayaw niya? Ano ba? Sige, mamaya. Balikan ko mamaya yan. So, 30 na yan. Then, yung C natin, yung coefficient ni C, kasi wala siyang 30, ibig sabihin nun 1. Enter. Tapos yung D, equals D kasi, yung format ng calculator, 1290 ilagay ko dyan. Positive hindi niya ko tinatranspose. Kasi po yung format ni calculator, equals 1290. So, 1290, dito ilagay mo. So, ito, balikan ko pala to. 30 squared. Yep. So, dito naman sa equation 2, 40 squared, tapos 40, and then 1 ulit. Kasi, equation, tapos 1440. Then, dito naman sa last, 50 squared, tapos 50, and then 1, and then 1450. And then, equals mo ulit. Lalabas na yung sagot. And then, ang X, ibig sabihin ng X dyan, ito po yung A. Tapos yung Y, ito po yung B. Tapos yung C, ito yung Z. Yung Z, ito yung C. 0. So, i-enter mo yan, tapos enter mo ulit. Ilagay ko na lang dito sa baba yung mga sagot. So, yung ating A is equals to negative 0.7. Ay, dito pala. Negative 0.7. Tapos, B is equals to 64. Tapos, C equals to 0. Kasi, 0 yung ating Z. So, X, ito na po siya. And guys, kung nakuha na po natin yung ABCD, ay yung ABC, pwede na po natin yan mai-substitute dito sa quadratic equation format. Yung B, 64, dito po sa calculator. Sir, paano po tignan? Equal po yung dito. Yes po, ito po, equal. Tapos lalabas na po yung ABC, sir. Yes. I mean, paano? 64. Ito yung A. Ito yung A. Kung equals mo ulit, ito yung B. 64. Kung equals mo ulit, ito yung C. Z. 0 siya. So, ngayon, isa-substitute na natin yung ABC dito. Ito yung quadratic ilagay na lang natin. So, yung A ko, negative 0.7. Tapos yung B, 64. Tapos yung C, wala. In other words, tanggalin ko na lang. So, ito na yung equation natin. So, okay, summary. Siyempre, I'm sure na may nawawala dyan. Pinili ko yung quadratic equation. Kasi po, kinancel ko na yung number 4 days. Yung 4th day. So, meron po tayong tatlong coordinates. Ito, kasi 3 days, ibig sabihin tatlong coordinates yun, tatlong tuldok. Kung tatlong tuldok, tatlong coordinates, meron din tayong tatlong unknowns per each equation. Kung meron tayong tatlong unknowns per equation, dapat tatlong equations din kailangan. So, ang magagamit lang natin dyan, si quadratic, kasi meron siyang tatlong coefficient na ABC. Kung kasi yung second equation, 4 na yun kasi A, B, C, D. So guys, tingnan nyo lang tatlong tuldok, tatlong equation, tatlong unknowns yun So, yeah, nakuha ko na yung equation niya. Ito na yun. Testing natin para makita nyo na nag-work yan. Sir, bakit natanggal yung 60? 60? Tinanggal ko lang, di bali wala naman siyang din pakinabang masyado. So, ang quadratic po lagi yung gagawin.
Yung albo. Kung high-tech po calculator nyo, pwede nyo naman gamitin yung pang-apat na unknowns. Oo, kasi sa Canon na calculator ko, nakakakuha siya ng 4 unknowns. Pero sa inyo, most probably wala kayong calculator na ganyan. Most probably ganito yung calculator nyo. Kaya 3 unknowns na lang. Ito na lang ibibigay ko na bilang ng unknowns sa exam. Oo, kaya kung expect nyo, kung magbigay ako ng problem na ganito, baka day 1 to day 3 lang. Hindi na ako magbibigay ng day 4. Okay, so testingin natin kung tama yung equation ko ah. So, meron tayong 0.7 x tapos Hi. Okay, so ang gagawin ko, i-substitute ko na lang si x. Di ba yung x natin is yung price? So kung i-calc ko, tapos gawin kong 30, kasi yun yung day 1 price natin, equals 1290. Kung i-calc ko 40, 1440. Kung i-calc ko 50, 1450. So correct po yun. Pero pag lumagpas tayo, 60, gagawin ko, mali na, 1320. Yung nakalagay doon, 1140. So, kasi hindi po talaga natin siya sinama, kaya mali ang ibibigay niya. Yung sinama lang natin ilalagay. Ano yan? Sir, lagi po tatanggalin yung pang-apat or nakatitend? Hindi po, nakadepende yan sa'yo. Let's say, a group of students, pinili nila na kahit day 1 to day 3 lang yung pag-experimentan nila. Pero yun nga, sa exam, hindi na ako magbibigay ng day 1 to day 4. Day 1 to day 3 lang kasi limited yung calculator natin. Sir, eto po yung number 3. 2. Kasi, di ba na yung number 3? 2. Kasi, yung ABCD yung kinoconsider, hindi yung x squared, ano. Okay, sir. Para hindi kayo malito, bakit pinili natin yung equation 2? Guys, tignan. Kung ita-transform ko kasi yan, 30. 900. Ibig sabihin. Sir, pala ko sa Oh. 160. Wala, para hindi lang tayo malito sa pagpili ng mamaya. Sige pa natin ito lang Yes po. may aso. Joker ata yun. Ay, pwede din. Hindi pwede sa Joker. So guys, bakit? Para hindi kayo malito, di ba ganito na yung format ng tatlong equations ko dito. Parang sinimplify ko lang siya. Kaya kung titignan mo sa mode 5, ito, tingnan mo, yung kamukha niya dyan, hindi yung 3 and 4. Kasi wala naman squared dyan, n cube. Ito yung number 2, yan yung kamukha niya. Yung x cube, ano kasi yan, nx squared, given na kasi yan. Kaya nung sinimplify ko, hindi na siya ganyan. Ito lang, applicable kasi yung x squared, bx na yan, kung ang kinukuha mo ay x value. Ay, pag-X. Oo. Paano kaya yan? For example, ito yung given, yan. Tingnan niyo itong equation na binuo natin, kukunin natin yung x value niya and y value niya. Kung ganyan, pipiliin mo yung 3. Kasi po, x squared, x yan. Yung format niya, kamukha niya yung 3. Kaya pipiliin mo si 3. Tapos, ano yung coefficient ng x squared? Negative 0.7. Tapos, anong coefficient ni x? 64. Ano yung c? Wala. Kasi 0 yan. Yan. So, yung x1 natin, yan. Yan yung x value natin. Meron din tayong pagpipilian ng mga, x's. Basta ganun yun guys. Pagkuha lang yan ng x. Yung 3 and 4 na to, pangkuha ng x. Yung 1 and 2, pangkuha yan ng ABCD.
Hindi niya kinukuha yung X, A, B, C, D. Y pa. Oo. Ayoko kasi itong Casio calculator kasi pangit yung symbols na eh. Pero pag sa ibang calculator, makikita mo talaga yung pagkaiba nila. Oo. Okay, so ngayon, nakuha na natin yung equation, di ba? Yan yun. Mag-i-step 2 na tayo. Step 2, determine the X value. Where M equal. Madali na lang yan. Okay, so dito naman sa pagkuha ng X value, gagamit na tayo ng calculus dito. Ito, pinag-aralan na natin to. So, yung tinuro ko nung last time, para makuha mo yung slope naman nito is, yan, i-multiply mo yung exponent sa coefficient niya. Ito. So, kaya, mode, mode 1. Okay, so 0.7 times 2. That is 7.5 or 1.4. So that is negative 1.4. Tapos bawasan natin yung exponent ng isa. So mawawala yun. Next naman, ang exponent niyan ay automatically 1 naman sa second. 1 times 64, 1 ay 64. Negative X. And so mawawala na yung x niya kasi wala na siyang exponent. Yes. Oh, wala. Oh, yun na yun. So yan na yung slope. Pero para sundin natin yung concept kanina na ito, dapat yung slope natin is 0 pag horizontal. And kung babalikan natin yung equation natin, di ba meron tayong curve, dapat meron tayong slope din dyan na horizontal. Ibig sabihin, matatagpuan na natin kung saan yung pinakatuktok ng bundok, kung saan siya mag-horizontal line. So, balik dito. Palubat na ako. Ay, yes. Ayun. Ay. Yes. Yes. May questions po ba kayo? Wala kayong questions sa step 1? Pag-convert ng equation, practicein nyo lang yun para ma-memorize nyo yung procedure. So, dapat i-memorize yung equation. So, ayan na yun. Or guiding data. Yung equation? Ganyan pang book na. Yung pagkuha ng equation, Yes. i-familiarize nyo lang yung procedure para alam nyo gamitin yung calculator nyo. So, ayan na yun. Okay, so after that guys, diba, yung slope natin daw kailangan 0. And ang hahanapin natin, ang x natin, ang x kung saan mag-0 yung slope ay hindi pa natin alam. Kaya question mark. So ibig sabihin kailangan natin tong gawing 0. Yan, 0. Yan, 0. Makukuha na natin yung x dyan. So yung x dyan, 64, shortcut ko na lang, divided by 1.4. Kasi once na lumipat si 64 sa kabila, i-divide mo na si 1.4. So yung x natin, 45.7. Yan. Ayan, so ibig sabihin, kung titignan mo dito, around 45.7, doon yung matatagpuan yung pinaka-maximum. If you don't believe me, I will just put some line here. Dito yung bandang 45, kung itatapat mo yan sa pinakamataas, yan, andito na po yung pinakatuktok ng bundok kung saan siya nag-horizontal yung slope or nag-zero. And so, ano yung x ba? Pinili natin kanina, yung x natin ay yung price. So, ang unit niyan, pesos. So, ito ay equals to price. Tapos, ang unit niya, pesos. Ibig sabihin, sa x value na 45.7, makukuha po natin yung pinakamataas na y value, yung maximum. Testingin natin. Okay, testingin natin.
Isulat ko muna yung equation ulit. Negative 0.7. 5. Okay. Taas ako dito sa pinagmulan natin. Di ba? Calc is 30, di ba? 1290. Calc 40 for 1440. Calc 50, 1450. Paano kaya pag 45.7 yung sagot natin? 1462. Eh, nakuha natin yung pinakamataas na y, di ba? Eh, dito, wala siyang 1462. Mas mataas yung 1462 kesa sa 1450. So, kung magbebenta ka pala ng tacos dito, sabi na sa problem, kailangan na yung presyo mo nasa around 45.7 or dapat 40 kasi wala namang bibili kung 45.7 kasi wala namang cents na 7 eh. Ang presyo na lang na ilagay mo 45 pesos na lang. Practically dapat 45 pesos na lang or 45 pesos. Yun na lang ang gamitin mo ang presyo ng tacos mo para mabenta mo. Kung i-substitute mo si 45 dito, 1462, ibig sabihin mas mataas pa rin siya kesa sa presyo na 50 pesos and 40 pesos. So makukuha mo yung maximum income mo pag 45 pesos ang price ng binebenta mong tacos. Hindi na dapat 40 pesos or 50 pesos kasi kukunti yung makukuha mo dyan. So kung magbenta ka, yun na. So ganun lang guys ang pagkuha ng ating Y maximum. So expect you guys, hindi na ako siguro maglalagay ako doon ng graphing, pero maglalagay din ako ng problem solving tulad ito. Kasi i-graph pa po yan. Yes, i-graph mo. Yeah, gagawa ka ng graph tulad nito. Then, step 1, i-convert mo yung data into equation. And then, step 2, yung pinag-aralan muna sa akin, calculus. Yes. Okay, ganun lang guys. So, may tanong na po ba kayo or wala? Sir, pwede po paulit po para ng kayo. Yung X?